Mas lalo ka lang naging makasarili. Dahil sarili mo pa rin ang inuuna mo. Ikaw lang ang ama na nakita ko na ayos lang magmukhang kawawa ang anak. Basta mauna mo lang yung sarili mo. Huwag mo naman sabihin yan. Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Na mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa amin ng anak mo. Amy, anak, magsuot ka ng medyas, ha? Ayusin ko lang yung pagkain na dadalhin mo sa school. Opo, Nay. Mahal, nakita mo ba yung pagkain na niluto ko sa kusina? Yun ba? Binahon ko na lahat. Baka kasi kulangin sa mga katrabaho ko eh. Ha? Paano na kami ni Amy? Wala kaming kakainin. Dahil yun na lang yung huling laman ng ref natin. Umutang ka na lang muna sa tindahan ng pagkain yun ni Amy. Nagtira ka man lang sana kahit kanin. Alam mo namang nagbabaon din yung anak mo sa paaralan. Problema ba yun? Eh di magsaing ka na lang ulit. Sa tingin mo makakapagsaing pa ako? Anong oras na oh? Umutang ka na lang muna ng kanin dyan sa may karinderya sa tapat. Basta gawa mo na lang ng paraan. Kung iniisip mo sana yung anak mo bago yung mga katrabaho mo, edi sana wala tayong pinagtatalunan ngayon. Ay nako. Sige na, baka kung saan pa mapunta tong usapan natin. Papasok na ako. Ano yung dala mo? Sapatos. Christmas party na kasi namin sa susunod na linggo. Kaya bumili na ako para may gamitin ako. Si Amy, kailan natin bibilhan ng damit niya? Malapit na rin yung Christmas party nila sa school. Eh halos lahat ng damit niya dyan, mga pinaglumaan pa ng anak ng kapitbahay natin. Sa susunod na lang. Kasya pa naman ata yung mga damit ni Amy dyan. Yun na lang muna yung ipasuot mo. Amy anak, sukatin mo na lang tapusin yung iba ha. Diba alam mo naman na yan? Opo, Nay. Talaga nasasabi mo pa yan sa harap ng anak natin? Na kaya mong bilhan yan sarili mo. Pero pagdating sa anak natin, laging wala. Eh anong gusto mong gawin ko? Alam mo naman na maliit lang ang sinasahod ko. Yun na nga eh. Alam mo na nga sakto yung sinasahod mo. Pero nagawa mo pang unahin niya yung sarili mo. Sana naman kahit minsan, maisip mong unahin si Amy bago yung sarili mo. Oh, may lakad ka? Oo, inaya ko na dyan na mag-apply ng trabaho. Magtatrabaho ka? Paano na si Amy? Sino mag-aalaga sa kanya dito sa bahay? Kung sakali matanggap man ako sa trabaho, maghahanap ako na mag-aalaga kay Amy dito sa bahay kapag may pasok ako. Sigurado ka ba? Di ba napag-usapan na natin dati to? Oo, sigurado na ako. At isa pa, wala naman akong pagpipilian. Dahil hindi ko kayang nakikita yung anak natin na nagmumukhang kawawa. Dahil kahit simpleng damit lang, hindi pa natin mabilhan. Ikaw munang bahala kay Amy dito sa bahay. Nakapagluto na rin ako. Sige na, alis na ako.
sa labas. Asan si Amy? Nandun sa mga kaibigan niya, nakikipaglaro. Naputulan kasi tayo ng kuryente. Nakalimutan ko magbayad. Nagastos ko kasi yung pera. Ano ba naman yan, Brian? Yun na nga lang yung gagawin mo. Nakalimutan mo pa. E paano na tayo ngayon yan? Manghihiram muna ako ng pera sa kapitbahay natin para mabayaran na yung kuryente na yan. Bakit? Saan mo naman ba ginastos yung pangbayad ng kuryente? Ano naman ba binili mo? Nagkayayaan kasi yung tropa na mag-inom ng isang araw. Nakakaya naman kung hindi ako mag-aambag. Sa tropa mo, nahiya ka. Pero sa kapitbahay natin na uutangan mo, hindi. Babayaran ko rin naman. Naantay ko lang yung sahod ko ngayong katapusan. Hindi na, Brian. Ako na. Ako naman lagi eh. Dahil simulang nagkatrabaho ako, sa akin mo pinasalo lahat ng responsibilidad na dapat ikaw ang gumagawa. Akala ko pa naman, dahil dalawa na tayo nagtatrabaho, mas mabibigyan pansin mo na si Amy. Dahil hati na tayo sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pero nagkamali ako. Mas lalo ka lang naging makasarili. Dahil sarili mo pa rin ang inuuna mo. Ikaw lang ang ama na nakita ko na ayos lang magmukhang kawawa ang anak. Basta mauna mo lang yung sarili mo. Huwag mo naman sabihin yan. Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Na mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa amin ng anak mo. Amy, anak. Hintayin mo na lang si nanay sa labas, ha? Sige po, Nay. Bakit saan kayo pupunta ni Amy? Bakit ang dami niyang dala? Aalis na kami ni Amy dito sa bahay. Doon na lang kami sa bahay nila mama titira. Bakit kayo aalis? Pag-usapan muna natin to, Myla. Wala ka ng pagbabago, Brian. Kaya dapat sa'yo, mamuhay mag-isa. Wala ka namang ibang mahal eh, kundi ang sarili mo lang. Magbabago na ako, Myla. Huwag niyo lang ako iwan ni Amy. Hindi na, Brian. Hindi ka na namin kailangan ng anak mo. Kaya ko siyang buhayin mag-isa, kahit wala ang tulong mo. Huwag mo naman gawin sa akin to, Myla. Alam mo naman na kailangan pamilya ko. Dapat, naisip mo na yan dati pa. Hindi ka marunong magmahal ng pamilya, Brian. Ang mahal mo lang, yung sarili mo. Myla! Myla!